Malalim na ang gabi nang makatapos ang tatlong salaryman o empleyado sa kanilang trabaho kaya para makapag-relax ay nagkayayaan ang mga ito na pumunta muna sa bar. Habang naglalakad ay nabangga ng nakapulang lalaki ang chief, bagay na ikinainis nito. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin ang lalaki ay sinuntok pa nito ng paulit-ulit ang chief. Tatawag sana ng pulis ang mga nakasaksi nang biglang umawat ang isang lalaki na may bitbit pang bata. Dahil doon ay siya ang sunod na pinag-initan ng nakapulang lalaki, ngunit hindi siya nagpasindek sa mga ito at pinatulan pa rin kahit may dala siyang bata. Walang nagawa ang tatlo kaya sa huli ay humingi na lang ng paumanhin ang mga iyon para matigil na ang gulo. Habang paalis na ang tatlo ay tinanong ng detective kung hindi ba ng mga iyon kilala ang maalamat na pinuno ng biker gang ng Hashu League. Nagulat ang tatlo nang malaman na iyon pala si Yajima Kentaro at dali-dali nang umalis. Doon na nagkamustahan sina Mr. Akechi at si Kentaro. Kasama ni Kentaro ang kanyang anak na si Ryuta na siya nang nag-aalaga matapos mamatay ang asawa niya sa panganganak. Gayunpaman, dahil sa nangyaring gulo ay inaresto ng detective si Kentaro. Kinabukasan ay dinumog ng grupo ng kalalakihan ang harap ng isang gusali para salubungin si Kentaro, na ngayon ay magtatrabaho na bilang isang salaryman sa kumpanyang iyon. Dati silang magkakasama sa gang pero ngayon ay pare-pareho na silang nagretiro at nagpunta lang doon para makita muli si Kentaro. Masaya sila ngayong magtatrabaho na si Kentaro kaya hiling nila na swertehin ito. Sa opisina, halos lahat ng empleyado ay hindi makapaniwala sa pagkakapasok doon ni Kentaro, kaya maging ang chairman ay kinwestiyon ni Kaminaga kung bakit tinanggap ang tulad ni Kentaro. Ngunit, hindi yung direktang sinagot ng chairman, bagkus tinanong si Kaminaga kung ano sa palagay nito ang pagiging isang salaryman at kung bakit kailangan ng mga itong manghusga at problemahin ang iniisip ng iba. Doon ipinakita ni Kaminaga ang litrato ni Kentaro bilang gangster 3 taon na ang nakalipas. Para sa chairman ay hindi naman umano tatagal ng 1 buwan si Kentaro bilang salaryman. Habang abala si Kentaro sa pagtatasa ng mga lapis ay biglang nagreklamo ang isa ring empleyado tungkol sa panggugulo ng anak niyang si Ryuta kaya agad niya iyong sinigawan para tumigil. Kinahapunan ay ikinwento ni Kyoko sa chairman na maghapon lang nagtasa ng lapis si Kentaro pero ayon sa chairman ay hayaan lang iyon na magtasa ng lapis araw-araw. Kinabukasan habang naglalakad si Kentaro ay sinalubong ito ng lalaking tinulungan niya na nagtatrabaho rin pala sa Yamato Construction tulad niya. Sakay na sila sa elevator nang biglang dumating ang executive director na si Kurakawa na pasakay din sa elevator kaya ang lahat ay bumaba muna maliban kay Kentaro. Pilit pinabababa ni Mizuki si Kentaro pero hindi ito nakinig kaya sumakay na rin ang executive director, sabay tanong kung nagtatrabaho ba doon si Kentaro. Hanggang sa bumaba na si Kentaro sa elevator ay hindi man lang ito nagpakita ng respeto sa executive director kaya pinagsabihan ito ni Kurakawa tungkol sa asal nito, at sinabing huwag nang pumasok bukas kung hindi nito kayang sundin ang mga tuntunin. Pinagsabihan din si Kentaro na alisin ang headband at magpagupit ng buhok dahil kung hindi ay aalisin ito sa trabaho. Gayunpaman, hindi pa rin iyon pinansin ni Kentaro at naglakad na papunta sa opisina. Doon ay pinagtinginan si Kentaro nang bigla itong alukan ni Kazo ng kape. Dahil sa pagkainis ni Nakazawa ay inutusan nito si Kentaro na mag-Xerox at ipinaalala pa ang tungkol sa sinabi ni Mr. Kurakawa tungkol sa pagpapagupit ng buhok pero hindi yun inintindi ni Kentaro. Piniro naman si Kazo ng mga kasamahan niya kaya natutuwa niyang sinabi na hinahangaan niya si Kentaro noong college pa sila. Ayon kay Kazo ay iba si Kentaro sa ibang miyembro ng gang dahil sa pagiging konserbatibo niyon. Dumating si Maeda mula sa architectural department at itinanong sa mga babae kung sino sa mga iyon ang nagtatasa ng lapis simula kahapon. Nagulat ang ibang mga empleyado nang sabihin ni Maeda na kakaiba ang pagkakatasa at madaling gamitin, kaya nais umanong pakasalan ni Maeda ang sino mang babae na nagtasa niyon. Ngunit mas nagulat si Maeda nang malaman na si Kentaro pala ang may gawa ng mga iyon. Habang sabay na kumakain sina Kentaro at Mizuki ay narinig ng mga ito ang usapan ng iba tungkol sa biglaang pagre-resign ni Mr. Kurakawa, at sinasabing dahil yun sa kondisyon sa kalusugan pero iniisip ng mga ito na pinilit lang iyon na mag-resign. Saglit nilang napag-usapan ang tungkol doon at pagkatapos ay bumalik na si Kentaro sa opisina. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nagtatasa ng lapis kundi gumagawa siya ng isang gamit sa pamimingwit. Pagkatapos yun ay ginupit niya na ang kanyang buhok at inalis ang kanyang headband, bagay na ikinagulat ng mga kasamahan niya. Gayunpaman pinagtawanan siya ni Nakazawa at sinabing takot lang siya sa executive director kaya niya iyon ginawa. Tumayo si Kentaro at sinabing kayang isakripisyo ng isang tunay na lalaki ang sarili para sa isa ring tunay na lalaki. Maya-maya pa ay pumunta si Kentaro sa opisina ni Mr. Kurakawa.
Natuwa yun nang makitang disente na ang itsura niya bilang isang empleyado. Ibinigay rin ni Kentaro ang gamit sa pangingisda na ginawa niya kanina bilang regalo sa pag-alis doon ni Mr. Kurakawa. Nagustuhan iyon ng matanda dahil noong kabataan umano niya ay libangan niya ang pangingisda, kaya nagpasalamat ito kay Kentaro at sinabing iyon na lang ulit ang gagawin niya ngayong nagretiro na siya. Nang hapon habang naglalakad sina Maeda at Tanaka ay nadaanan ng mga ito si Kentaro na bumili ng cake para sa anak. Piniro ito ni Maeda kung para ba iyon sa kasintahan ni Kentaro at saka ipinakilala si Tanaka na mula sa sales. Nagkayayaan muna silang mag-inom kaya ipinaalam ni Kentaro sa tagapag-alaga ng anak niya na mali-late siya ng uwi. Pagkatapos ay naglaro sila ng mahjong dahil araw naman ang sweldo nila ngayon. Habang naglalaro sina Kentaro ay mapapansin na parang may iniisip si Tanaka tungkol dito hanggang sa maalala niya noong panahon na umalis ang kanyang ama para maghanap ng trabaho. Junior high school pa lang siya noon at wala siyang ibang ginawa kundi ang maghintay sa muling pagbabalik ng kanyang ama. Dumating ang panahon ng taglamig at doon pa lang sila muling nagkita pero sa kasalukuyan ay nagtataka ito kung bakit niya naiisip iyon. Maya-maya pa ay nag-inuman muli sila at doon na napansin ni Maeda ang kakaibang ikilos ni Tanaka dahil kay Kentaro. Habang kumakanta iyon ay naitanong ni Tanaka kay Maeda kung hindi ba niyon kinikilingan si Kentaro, at saka sinabing kinikilala niya si Kentaro bilang isang nararapat na miyembro ng kanilang kumpanya, bagay na ikinagulat ng dalawa. Samantala, nang hawakan na ni Kentaro ang cake na para sa kanyang anak ay doon na siya nilapitan ng isa ring customer na lalaki at binuhusan ng alak sa ulo, sa kadahilan ng ang atensyon umano ng lahat ay na kay Kentaro. Dahil doon ay pinatulan ito ni Kentaro pati na ang mga kasamahan nito, kaya tumulong na rin sina Maeda at Tanaka hanggang sa matalo nila ang mga iyon. Pagkatapos ay ipinagpatuloy na lang ng mga ito ang kanilang pag-iinom sa labas. Kinabukasan ay biglang dumating ang pinuno ng nasa 30 miyembro ng Yakuza dahil sa ginawa ng tatlo, kaya napagsabihan sila ni Kyoko na hindi pananagutan ng General Management Department ang tungkol sa nangyari. Ibig sabihin ay sina Kentaro ang mananagot sa pananakot na ginagawa ng Yakuza sa opisina, kaya namroblema na kaagad si Ishikawa na kasama lang naman sa kasiyahan at hindi nakialam sa awayan. Agad na pumunta sina Kentaro sa kinaroroonan ng grupo, ngunit sa halip na makipag-ayos ay naghamon pa si Kentaro ng laban. Ngunit nang alisin ng lalaki ang salamin nito ay nakilala ito ni Kentaro bilang Shina, dati niyang kasamahan sa gang. Humingi si Shina ng paumanhin kay Kentaro dahil hindi siya nakasama noon sa pagsalubong sa muling pagbabalik ni Kentaro dahil kasabay niyon ang pagkamatay ng kanyang ama. Nagulat ang mga tauhan ni Shina na marinig ang sinabi ng pinuno nila. Pagkatapos ng usapan nila ay umalis na ang grupo, habang ipinatawag naman sina Kentaro sa opisina ng presidente. Muli ay kinabahan na naman si Ishikawa lalo at ang presidente na ang haharapin nila. Nang makarating doon ay galit na tinanong ng presidente ang apat kung naihanda na nila ang kanilang resignation letter. Sa takot ay agad na humingi ng paumanhin si Ishikawa, habang nanindigan naman sina Tanaka at Maeda na hindi magre-resign sa kumpanya. Gayunpaman, sinabi muli ng presidente na hindi sila kayang ipagtanggol ng kapisanan sa ganoong kaso, kaya dapat ay handa sila. Sunod na bumaling ang atensyon ng presidente kay Kentaro. Kinwestiyon nito kung paanong ang katulad ni Kentaro na nag-dropped out sa technical high school ay natanggap sa kumpanya, kaya patatalsikin niya umano ito. Doon sinabi ni Kentaro na hindi ba't ang pagiging presidente ng kumpanya ay kahalintulad ng pagiging magulang, at trabaho ng magulang na protektahan ang anak sa oras na ito ay magkamali, kahit pa iyon ay kanyang ikapapahamak. Sumiklab ang galit ni Kentaro sa presidente at pinagsabihan ito tungkol sa pagiging duwag. Nang biglang dumating sa silid ang chairman na nag-alala at ipinagtanggol ang apat sa nangyari. Dahil doon ay naisip ng presidente na kung mananatili pa doon ang chairman ay sisirain lang yun ang kumpanya na pinalago niya, kaya plano niyang patalsikan iyon kahit pa iyon mismo ang may-ari ng kumpanya. Samantala, habang sakay sa elevator ay niyaya pa ng chairman si Kentaro na sumama sa kanya sa pangingisda kinabukasan. Sa opisina ay napag-usapan ng chairman at ni Kaminaga ang tungkol sa pagligtas noon ni Kentaro sa chairman. Mag-isang umalis noon ang chairman sakay sa kanyang bangka nang biglang masira ang makina niyon. Sinubukan niyang gawin ang makina hanggang sa mapansin niyang wala na siyang natatanaw na isla sa paligid. Inakala ng chairman na katapusan niya na hanggang sa may matano siyang tao na lumalangoy palapit sa kanya at doon siya nagkaroon ng pag-asa. Labis ang pasasalamat ng chairman kay Kentaro kaya nang hilingin nito na mabigyan ng trabaho ay agad niya iyong ipinasok sa kanyang kumpanya. Gayunpaman, itinuturing pa rin ni Kaminaga na delikadong tao si Kentaro at baka gumawa na naman umano iyon ng gulo, kaya binalaan nito ang chairman na baka mapaalis sa kumpanya. Samantala, matapos sunduin ni Kentaro ang kanyang anak ay biglang dumating si Mizuki na doon din pala nakatira.
Dahil doon ay nagkayayaan silang uminom sa bahay ni Mizuki, nang biglang dumating ang anak ng mga ito na si Kazuki. Kinumusta ito ni Mizuki, ngunit sa halip ay binato siya nito ng bag sa hindi malamang dahilan. Dahil doon ay nangako si Kentaro kay Akemi na palalakihin niyang mabuting tao ang anak nila. Kinabukasan habang kumakain, at bago umalis si Kentaro para mangisda kasama ang chairman ay nabanggit ni Mizuki ang tungkol sa hindi pag-angat ng Yamato Construction 7 taon na ang nakalipas. At ang tungkol sa request ni President Oshima na maging Chief Executive ng Yamato Construction, at nangako iyon na mas paaangatin pa ang kumpanya. Dahil tinanggap iyon ng kumpanya, itinalaga ni Oshima ang mga tauhan niya bilang mga opisyal. Sa tulong ng mga koneksyon ay kapansin-pansin ang pag-unlad ng kumpanya sa loob lamang ng 7 taon. Dumating na ang chairman kaya sinalubong na iyon ni Kentaro sa labas ng bahay ni Mizuki at saka umalis. Habang nasa biyahe ay iniisip ni Kentaro ang tungkol sa mga sinabi ni Mizuki tulad ng planong pagpapatalsik ng presidente sa chairman pati na rin ang pagbitiw ni Kurakawa kapalit ng pagiging ligtas ng pwesto ng chairman. Nang makarating na sila sa tabing dagat ay biglang tinanong ng chairman si Kentaro kung maaari niya ba itong ampunan bilang anak sapagkat naiisip niya nang magretiro sa Yamato Construction. May anak na babae ang chairman ngunit kasal na iyon at ang asawa niyon ay hindi interesado sa kanyang negosyo. Nais ng chairman na si Kentaro na ang magpatakbo ng negosyo pero tumanggi ito at sinabing kung aalis ang chairman ay mababalot sa takot ang mga empleyado at magiging sensitibo sa mood ng kanilang mga amo. Nagtaka ang chairman kung paano nasasabi ni Kentaro ang mga bagay na iyon gayong hindi pa naman ito tumatagal ng 1 buwan sa kumpanya at walang ibang ginagawa kundi magtasa ng lapis. Maya-maya pa ay napansin ni Kentaro na may huli na ang pamangwit ng chairman. Mabigat at hindi iyon may angat ng chairman kaya inisip ni Kentaro na baka parrotfish ang nahuli ng matanda. Tulad ng pagpapatakbo sa kumpanya ay susukwa na sana ng chairman ang pag-angat sa pamangwit dahil sa nararanasang hirap kaya pinalakas ni Kentaro ang loob ng matanda hanggang sa may angat na nila ang malaking isda. Tumuloy muna si Kentaro sa bahay bakasyonan ng chairman at nang magising ay nakita niya ang kasambahay na kahawig ni Akemi kaya medyo natigilan siya. Naputol ang pagtitig niya doon nang biglang dumating ang matandang babae at niyaya siyang magbabad sa tubig. Habang nagkukwentuhan ang dalawa ay natanong nila ang nangyaring banggaan ng truck at ng kotse. Nang makitang mahuhulog ang kotse sa gilid ng daan ay agad na tumakbo si Kentaro dala ang tali upang tulungan ang mga sakay sa kotse. Hindi niya alintana na tumakbo siya doon na walang kahit na anong saplot basta ang mahalaga ay mailigtas niya ang mga iyon. Pagtapos mailabas ang mag-anak na sakay sa kotse ay biglang naputol ang tali at nadala si Kentaro sa pagbagsak niyon. Sanhi ng labis na pag-aalala ay tumalon ang chairman upang sagipin si Kentaro pero mabuti na lang at ligtas iyon. Dahil anak pala ng chairman at pamilya niyon ang iniligtas ni Kentaro ay sama-sama silang bumalik sa bahay. Nang muling makita ni Kentaro ang kasambahay ay naalala muli nito ang namayapa niyang asawa, ngunit mapapansing kinukuha ng apo ng chairman ang atensyon ni Kentaro. Tumayo na si Kentaro at nagpaalam na dahil kailangan pa niyang pumasok sa trabaho bukas kaya ipinahatid na ito ng chairman kay Harumi hanggang sa sakayan. Nang makaalis ay napansin ng mag-asawa na nahulog agad ang loob ng anak nilang si Yuki kay Kentaro. Samantala, nang makarating sa terminal ay doon nalaman ni Kentaro na kaya pala hindi nagsasalita masyado si Harumi ay dahil mahina ang pandinig nito at binabasa lang nito ang buka ng bibig ng kanyang kausap. Hindi nagtagal ay nagpaalam na dito si Kentaro at sumakay na sa tren pauwi. Habang tahimik na tinatanaw ni Kentaro ang daan sa biyahe ay bigla siyang nilapitan ng isang beki na nagngangalang Lumiko, at nagtaka siya kung bakit siya nito kilala at sinasabing na miss umano siya nito. Samantala, matapos makita sa dyaryo ang litrato ng chairman at ni Kentaro ay napag-usapan muli ng mga opisyal kung paano nila mapapaalis ang chairman upang makuha na ni President Oshima ang posisyon sa kumpanya. Sa tren ay kinilala ni Kentaro ang beki bilang si Hagaimoto, dati niyang kasamahan sa gang. Hindi siya makapaniwalang si Hagaimoto iyon dahil sa laki ng ipinagbago nito. Kasama ni Hagaimoto na ngayon ay si Lumiko na ang kanyang mga kapederasyon. Piniro ng isa si Kentaro na samahan minsan si Lumiko sa pagtulog, ngunit lumabas ang pagkalalaki nito at sinabing isang babae lang ang para kay Kentaro. Tandang-tanda pa ni Lumiko kung paano tinipon ni Kentaro ang libo-libong gang upang ipaghiganti noon si Akemi sa mga hamalay dito. Para lang kay Akemi ay lumabag sila sa mga batas at binangga ang mga pulis hanggang sa sumuko at umamin ang may gawa niyon sa dalaga. Hindi inisip ni Lumiko na papatayin ni Kentaro ang mga iyon. Para kay Kentaro, kahit ano pa man ang mangyari ay hindi mababago ang katotohanang mahal niya si Akemi, at iyon lang ang babae na para sa kanya. Simula noon ay binyansagang maalamat si Kentaro, at pagkatapos ay ipinasok ito sa rehabilitasyon para magbago.
Makalipas ang ilang buwan ay nakalabas na muli si Kentaro, at pinakasalan na nito si Akemi. Naging mangingisda si Kentaro sa kanilang nayon at nanirahan kasama si Akemi. Lumayo man ay walang nakalimot kay Kentaro. Ngayon ay naniniwala si Lumiko na magagawa ni Kentaro ang lahat dahil sa mga napagdaanan nito sa buhay. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Kentaro kaya naging emosyonal si Lumiko. Samantala, habang nasa isang business trip si President Oshima kasama ang partido nito ay nakahanap ng pagkakataon ang mga empleyado para mag-isip kung paano hindi magtagumpay ang mga iyon sa pagpapaalis sa chairman. Nagkaroon sila ng diskusyon tungkol doon. Ngunit para kay Ishikawa, kung wala ang presidente ay mababankrupt ang Yamato Construction at hindi na umano may iligtas pa ang kumpanya. Naisip ni Tanaka na may punto si Ishikawa pero tinanong din nito kung hindi ba napapansin ni Ishikawa na hindi malusog ang kumpanya sa kasalukuyan sapagkat ganap itong nakadepende sa mga pampublikong negosyo. Gayunpaman sa pagpapatuloy ng kanilang usapan ay nauwi sila sa hindi pagkakaintindihan hanggang sa mag-walkout na si Ishikawa. Naiintindihan ni Tanaka kung hindi sang-ayon si Ishikawa pero nakiusap ito bilang kaibigan na huwag nang makakarating sa iba ang tungkol sa mga napagdiskusyonan nila. Ngunit nagmatigas ito at sinabing ikakalat niya yun sa buong kumpanya. Dahil doon ay natakot na ang dalawa pa at agad na umalis pero nangako na hindi ipagkakalat ang kanilang napag-usapan. Samantala, masayang sinalubong si Kentaro ng kanyang anak at pagkatapos ay inalok na siya ni Mizuki na maghapunan. Kasabay niyon ang paglabas ni Kazuki mula sa silid kaya inalok na rin nila itong kumain, ngunit nagalit lang iyon at bumalik din sa kwarto. Naiyak na lang si Mizuki at sinabing mabait namang bata ang anak nila noon pero nagbago iyon mula nang makita na nabugbog siya noon sa labas. Dahil doon ay nainis si Kentaro at tinuruan ng leksyon si Kazuki. Habang pababa ito sa hagdan ay sinuntok niya ito upang maintindihan nito ang sakit at takot pati na rin ang kahihiyan ng isang nabugbog. Matapos pangaralan si Kazuki ay nagpaalam na at nagpasalamat si Kentaro at ibinigay niya kina Mizuki ang nahuli niyang isda. Nang makauwi ay sumunod kay Kentaro si Kazuki upang sabihin na ang kanyang ina na lang ulit ang mag-aalaga kay Ryuta habang nasa trabaho si Kentaro, at nangako na magiging mabait siya kay Ryuta. Natuwa si Kentaro dahil umubra ang pangaral niya kay Kazuki at bumalik na ito sa dati. Kinagabihan, habang abala pa rin si Kentaro sa pagtatasa ng mga lapis ay nagpaplano pa rin sina Tanaka at Maeda, at ngayon ay kasama na nila si Arai. Maraming alam si Arai na kasiraan ni President Oshima kaya hindi umano imposible na maipanalo nila ang laban. Sinabi ni Arai na may kabat siya na nagtatrabaho sa Ministry of Construction at sinabi umano niya na ang karibal ni President Oshima ay ang magiging susunod na Bureau Chief ng Construction Economic Bureau. Sa ganoong paraan ay bababa ng husto ang impluwensya ng Pangulo sa Ministry of Construction. Masinsinan nilang pinag-usapan ang kanilang plano at nagpapasalamat si Tanaka sa tulong ni Arai. Sa bahay ni Kaminaga ay sinariwa ni Mr. Yamato ang dati nilang samahan sa trabaho, at hiniling na ibalik nila ang ganoong samahan ngayon. Hindi na nakaimik si Kaminaga at lumuhod ito sa harap ni Mr. Yamato habang humihingi ng tawad kaya ngayon ay nagkaayos na ang dalawa. Kinabukasan habang naglalakad ay agad na ibinalita ni Arai ang tungkol sa nakalap niyang ebidensya na ginagamit ni Oshima ang pangalan ng asawa at mga anak nito. Gayon din ang mga kamag-anak nito at kaibigan na lahat ay bumili ng malaking halaga ng Yamato Construction shares bago dumating ang presidente sa kumpanya. Dahil puno na ang elevator ay lumiko ang tatlo para sa hagdan dumaan, at ang hindi nila alam ay sinundan sila ni Ishikawa upang makinig sa usapan nila. Narinig din nito ang mungkahi ni Maeda na ipaalam sa chairman ang mga naiisip nila. Agad yung nakarating sa managing director na si Takeda, ngunit sa opisina ng chairman ay sinigawan lang nito sina Maeda at Tanaka at agad na pinaalis para asikasuhin na lang ang trabaho. Pagkalabas sa opisina ay nagtaka ang dalawa kung bakit hindi interesado ang chairman, nang bigla silang komprontahin ni Takeda tungkol sa ginawa nila, at pinagbantaan pang maaalis sila sa trabaho. Mas lalong nagtaka ang dalawa kung paano nyo nalaman na sinubukan nilang kausapin ang chairman. Doon nila naisip na baka may inilagay na pang-record sa opisina ng chairman at hindi nga sila nagkamali ng hinala. Dahil sa pagsigaw ni Mr. Yamato ay inisip ni Takeda na hindi nga interesado ang chairman na makinig sa dalawa. Pero na-realize naman ni Tanaka na kaya sila pinigilan ng chairman ay dahil alam nyo na may nagre-record sa magiging usapan nila. Dahil wala na silang panahon para ipakalat sa media ang mga kasiraan ng presidente ay iminungkahi ni Arai na kunin na lang ang lihim na datos mula sa mga computer. Samantala, habang pauwi na si Kentaro ay pinag-agawan ito ng tatlong babae, kasama na si Yuki na pumunta pa talaga sa Tokyo dahil hindi umano sinasagot ni Kentaro ang mga tawag niya.
Gayunpaman pinauwi na lang ito muli ni Kentaro, at sinabing hindi siya playboy kaya hindi niya kayang magpanggap na interesado siya kahit ang totoo ay hindi naman. Ganoon din ang sinabi nito kay Kyoko na sinubukan pa siyang akitin pagkaalis ni Yuki. Sa account department, sinubukan ng dalawa na silipin ang datos sa computer sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan kay Mizuki. Nang makauwi si Kentaro ay nadatna naman niya sa bahay si Harumi at inalok siya nitong ipagluluto ng hapunan, kaya sinabi ni Kazuki na doon na lang din siya makikikain lalo at wala sa kanila ang mga magulang niya. Lumalalim na ang gabi ngunit nasa opisina pa rin ang tatlo upang makahanap ng sikretong datos. Doon sinabi ni Mizuki ang dahilan kung bakit si Ishikawa na dating nasa accounting department ay ipinalipat niya sa personnel department, ay dahil may pambihira yung talento sa mga computer. 5 taon na ang nakalipas, iniisip ni Mizuki na aksidente lang pero napasok ni Ishikawa ang mga lihim na dokumento ng kumpanya. Sa madaling salita, si Ishikawa ang may kakayahan na makapagbukas ng mga dokumento sa computer. Pagkatapos kumain ni Kentaro ay inihatid na nito si Harumi sa terminal, at nang makaalis ay sa kanya binasa ang sulat na iniwan nito. Nagbitiw na si Harumi sa kanyang trabaho kina Mr. Yamato dahil ikakasal na siya sa kanilang probinsya. Dati ay naiilang si Harumi sa mga lalaki pero mula nang makilala niya si Kentaro ay nagbago na ang kanyang pananaw. Dahil abala si Kentaro sa pagbabasa ng sulat ay hindi agad nito napansin na hinabol ni Ryuta ang nahulog na candy. Mabuti na lang at naroon si Ishikawa na isinigaw ang pangalan ni Kentaro at doon palang namalayan sa nangyayari. Sa pagkagulat ay agad na pinasa ni Kentaro si Ryuta at inihagis kay Ishikawa, habang siya ay tumilapon sa tindahan ng magazine. Lumapit si Kentaro kay Ishikawa at sinabing sasabihin nito kay Ryuta na huwag kakalimutan ang pangalan ni Ishikawa na siyang nagligtas sa kanya. Nagpasalamat si Kentaro, ngunit tumalikod na si Ishikawa at sinabing nagpunta lang naman sana siya doon para sabihin kay Kentaro na umalis na sa Yamato Construction. Bilang kapalit sa pagligtas sa buhay ng anak ay pumayag si Kentaro na umalis sa kumpanya, bagay na ikinagulat ni Ishikawa. Bago tuluyang umalis si Ishikawa ay sinabi nitong ipinagkakatiwala niya na ang kanyang buhay kay Kentaro at hiniling na maging magkaibigan sila. Tumiretso ito sa opisina at tinulungan na ang tatlo dahil kinabukasan ay pabalik na ang presidente. Nagpasalamat dito si Maeda pero para kay Ishikawa ay umpisa pa lang iyon ng kanilang trabaho. Sa airport ay sinalubong ng 26 na executive ang pagdating ni Ozhima. Hindi pa man nakapagpapahinga ay ibinalita na agad ni Kakei sa presidente ang tungkol sa pagpunta ni Tanaka at Maeda sa opisina ng chairman, at ang hindi niyon pakikinig sa dalawa. Dahil wala naman dapat ipag-alala ay umuwi na ang presidente para makapagpahinga. Ngunit mistula itong binabangungot ng mga pangyayari kaya agad iyong bumangon at tumawag kay Takeda para tipunin ang lahat ng executive sa oras ding iyon. Kahit 2:00 pa lang ng madaling araw ay napilitang pumunta ang mga executive sa bahay ng presidente dahil sa paghihinala niyon sa pagsigaw ng chairman kina Maeda at Tanaka. Nang mga oras ding iyon ay nasa opisina pa ang apat dahil hindi gumana ang password na ginamit noon ni Ishikawa nang mabuksan nito ang lihim na datos. Saktong dadaan sina Kakei nang biglang buksan ni Maeda ang ilaw ng silid kaya nagtaka ito at bumaba muna sa sasakyan para tingnan kung sinong nasa silid. Doon na nahuli ni Kakei ang apat kaya agad niyong pinaalis sa silid ang mga ito. Samantala, ng mga oras na iyon ay nag-aalala naman sina Mr. Yamato sapagkat 3:00 na ng madaling araw ay tumawag pa sa kanilang anak dahil hindi pa umuuwi si Yuki. Tingid sa kaalaman ng mga ito na kasalukuyang nasa harap ng bahay ni Kentaro si Yuki. Lasing at sinabing magpapakabarumbado na lamang siya sabay alis. Dahil doon ay sinundan ito ni Kentaro para pigilan lalo na at hindi alam ng mga magulang ni Yuki ang ginagawa nito ngayon. Samantala, bago umalis si Kakei ay ipinagbili nito sa mga gwardya na huwag magpapapasok ng kahit sino sa gusali. Nang hinayang naman ang tatlo sapagkat konti na lang ay magtatagumpay na sana sila pero bigla nilang napansin na hindi nila kasama si Ishikawa na nasa loob pa rin pala. Nang makarating si Kakei sa bahay ng presidente ay agad nitong sinabi ang tungkol sa nangyari, bagay na mas ikinagalit nyon. Galit na nagtanong si Ozhima sa lahat ng naroon kung sino sa mga ito ang hininga ng tulong ng chairman at ang nagpadala sa pagpapaawa nyon. Umamin si Kaminaga na lumapit sa kanya ang chairman pero para sa kanya ay hindi nila maaaring alisin si Ozhima bilang presidente sapagkat iyon umano ang pinakamahalagang tao sa kumpanya. Dahil sa sinabing iyon ni Kaminaga ay natuwa si Ozhima at sinabing ginagawa nga niya ang lahat para sa Yamato Construction sa loob na ng mahabang panahon. Pagkatapos ay ibinalita nito na sa gaganaping pagpupulong kinabukasan ay ilalabas na niya ang tungkol sa pagpapaalis sa chairman, bagay na ikinagulat ng mga executive.
Dagdag pa nito na kung may executive na hindi boboto para sa pagpapaalis sa chairman ay hinding-hindi niya mapapatawad kahit sino pa man ito. Kinabukasan, abala pa rin si Ishikawa sa pagsubok na malaman ang password para makapag-login. Nang makarating naman sina Tanaka sa kumpanya ay agad ng mga itong hinanap si Ishikawa ngunit hindi nila iyon makita, gayon din si Arai. Ang hindi nila alam ay wala pang tulog si Ishikawa at patuloy na naghahanap ng ebidensya. Habang nagaganap ang pagpupulong, dumating ang dalawang lalaki at hinahanap nito ang presidente. Ngunit dahil sa nagaganap na meeting ay hindi sila mahaharap ni Oshima, kaya si Kentaro na lang ang hinanap ng mga ito, at padubog na pumasok sa departamento. Sa conference room, hindi pa man nababanggit ang mga problemang dapat talakayin ay nagsalita na ang chairman at sinabing may nais siyang imungkahi.